Niyaya nga kami ng biglaang gala pero hindi namin alam kung saan pupunta. Syempre, tuwang-tuwa naman kami. Sino ba naman ang hindi matutuwa kapag libre, di ba? Tapos, eto na ngayon nangyari. Nag-ayos pa nga kami ng bongga, tapos dito lang pala kami sa likod uupo. O, bawal na magreklamo, kaysa naman hindi ka makasama. Buti nga at mainit ngayong araw, kaya tamang-tama yung gala namin. Nakarating na nga din kami dito sa una naming pupuntahan. Nagmukha tuloy kaming surprise car, pero nasa low budget version lang. Hindi ko nga exactly alam kung anong lugar to. Pero sabi, ito daw yung mga historical site ng mga Japanese. Dito daw makikita yung mga heritage na iniwan ng Japan noong unang panahon. At ito na lang din yata yung mga natira dito sa Taiwan. Hindi lang ako sure. Hindi ko lang din alam kung tama ba yung mga information na narinig ko. Medyo akyatin lang yung lugar. Pero kung okay pa yung mga tuhod nyo, caring-carry lang to. Hinihingal na nga din ako. Medyo paakyat kasi yung kalsada. Pagod na nga din ako. Wala pa nga sa kalahati yung nilakad namin. Ganito talaga siguro pag nagkakaedad na. Mabilis nang mapagod. At yung pupuntahan nga namin ay nasa tuktok pa yata ng bundok. Pero kahit pagod nga, nakaka-relax naman yung ganda ng view. Pwede nga rin magpahinga, marami namang maupuan sa gilid. Tsaka bawat sulok nga ay may magandang tanawin. Perfect talaga para sa magandang photos. Magdala nga lang kayo ng magaling kumuha ng litrato dahil ang daming magagandang view dito. Pero kung wala, kahit tripod pwede na yan. This time, aakyat na naman kami ng hagdan para makarating nga doon sa pinakatuktok. Nakakatawa nga din tong mga kasama ko. Kahit saang sulok talaga may picture sila. Sa wakas, nakarating na nga din kami dito. Nagdahan-dahan nga lang din ako pumasok. Baka kasi may nakapaskil na bawal pala pumasok. E di nayari ako. Eto pala yung attraction dito sa tuktok. Yung lumang kanyon tsaka yung mesel na iniwan ng mga Japanese. Pero hindi lang yan. Eto talaga yung pinaka the best na view dito. Overlooking talaga yung ganda ng lugar. Talaga, nakakawala ng pagod yung ganda dito. Tamang-tama din yung view para kumuha ng magagandang litrato. Syempre, papahuli ba naman kami? Hindi na nga rin kami nagtagal at bumaba na rin kami. May iba pa kasi kaming lugar na pupuntahan. Mas madali na nga ang bumaba, hindi na siya nakakapagod. Nakakauhaw nga lang. Biglaan lang kasi tong lakad namin. Tsaka hindi ko na naisip magdala ng tubig. Tsaka hindi din namin kasi alam kung saan pupunta. Basta sumama na lang kami. Buti na nga lang nakalibre. Ang next naman naming pupuntahan ay itong ang lugar kung saan pwede mag hot spring o di kaya magbabad ng paa sa salt water. Excited na nga rin kami pumasok. Ang ganda ng lugar at tamang-tama walang ang katao-tao. Pero sakto nga din pala yung pagpunta namin. Walang ang tubig. Dito daw yung tubig asin kung saan pwede daw sana magbabad ng paa. Naglilinis kasi sila at sakto din yung araw na pagpunta namin. Kaya nakiusap na nga lang kami kung pwede makapasok at makapag-picture sa loob. Buti nga at pumayag naman sila. Yung mga kasama ko, kanya-kanyang hanap na din ng pwesto. Tapos eto nga yung napansin ko, yung water bottle. Ang ganda siguro nito pag may tubig, no? Parang totoo. Nakiusap nga rin din ako sa kasama ko kung pwede kunan din ako. Yung kunwari umiinom, kundi palang sira ulo. Tapos dito ay yung water fountain. Pero dahil walang tubig, iikot na lang ako. Next naman naming pupuntahan ay doon sa Paypayan. Eto nga yung religion na pinapaniwalaan ng mga Chinese. Dahil hindi naman kami marunong sa kanilang tradisyon, nagtingin-tingin na lang din kami. Kung naniniwala ka nga sa swerte, maraming mabibiling pampaswerte dito. Last nga naming pinuntahan ay itong naglalakihang windmill. Nakakatuwa nga kasi ito pala siya sa malapitan. Parang eroplano yung tunog. Pero grabe ang lakas ng hangin. E paano? Ang lalaki naman kasi ng electric fan sa likod ko. Ay hindi pala electric fan yun. Matatanaw na nga rin yung dagat magmula dito. Oy, ingat, baka matamaan yung ulo nyo. Ay, ako pala yun. Grabe, ang laki pala nito, no? Tapos yung tunog nga niya, parang yung tunog ng helicopter. Sorry na, ignorante lang talaga ako. Ramdam ko na nga din yung lamig, pero hindi siya yung lamig ng winter. Yung lamig niya ay parang yung hangin na galing sa dagat. Ito na nga din yung huli namin pinuntahan. Kami uuwi na. Dito na talaga mararamdaman yung pagod kapag uwian na. Pero nakaka-enjoy naman. Kaya hanggang dito na lang. Bye!